Ang pagdududa ay hindi kalaban ng pananampalataya. Ang pagdududa, kung minsan, ay susi sa mas malalim na pananampalataya. Dahil kapag mayroon tayong mga pagdududa, nagtatanong tayo. Kapag nagtatanong tayo, naghahangad tayong lumalim ang kaalaman natin tungkol sa mga itinatanong natin sa pananampalataya. At kapag naging malalim ang kaalaman natin, doon lumalalim din ang paniniwala o ang pananampalataya natin. Kapag nagdasal tayo sa Panginoon at ipinahayag natin sa Kanya ang ating mga pagdududa, hindi minamasama ng Diyos yun. Tanong niyo sa akin, bakit? Naiintindihan ng Diyos na hindi natin siya maintindihan. Nauunawaan ng Diyos. Nakapos ang ating pangunawa para maintindihan siya. Kaya, kung ikaw may mga pagdududa, sabihin mo lang sa Kanya. Hindi niya mamasamain. Bagkus, tutulungan ka niya sa Kanyang biyaya na mas lumalim pa ang pananampalataya mo sa Kanya para sabihin mo din, Panginoon ko at Diyos ko. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12 ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po, Father Franz. Sa banal na kasulatan, sa Ebanghelyo, wala tayong masyadong impormasyon na makukuha tungkol kay Santo Tomas na ipinagdiriwang natin sa araw na ito, maliban sa ilang mga bagay. Una, si Tomas ay madalas nating nakikitang nakikipagtalo, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya. At ang isa sa mga kilalang tagpo ay yung narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, nang si Tomas ay hindi maniwalang nabuhay na muli ang Panginoon dahil wala siya doon. Kaya nga paalala ko palagi sa mga tao, para hindi maging mapagduda ang ating pananampalataya, dapat lagi tayong nandoon kapag araw ng Panginoon. Araw ng linggo, wala si Tomas kasama ng mga alagad, kaya hindi niya nakita ang Panginoong muling nabuhay. Kaya nagkaroon din siya ng pagdududa sa pananampalataya. At ganun din ang nangyayari kapag ipinagkakait natin sa sarili natin ang karanasan ng banal na Eucharistia tuwing araw ng linggo. Tila ba nagdududa rin tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon? Hindi rin natin nakikita ang Panginoong muling nabuhay sa ating buhay. Gayunpaman, kahit si Tomas na tinagurian ding the doubting Thomas dahil hindi siya kaagad naniwala na nabuhay muli ang Panginoon, siya rin naman ang narinig natin na nagpahayag ng pinakamaikli pero malakas o makapangyarihang pagpapahayag ng pananampalataya. Ano ang sinabi niya sa Ebanghelyo nang makita niya ang Panginoon? Panginoon ko at Diyos ko. At ito yung bata pa lang ako, sinasabi na ng magulang ko na,
kapag daw itinataas ang banal na Eucharistia sa consecration, yun daw ang sasabihin ko sa aking puso. Na kapag nakita ko ang katawan ng Panginoon na itinataas sa banal na misa at ang kanyang dugo, sasabihin ko, Panginoon ko at Diyos ko. Sapagkat totoo naman na ang nakikita natin sa banal na misa ay walang iba kundi si Jesus, ang ating Panginoon at Diyos. Kaya nga, nakatutuwang isipin na si Tomas ay tinaguri ang Didymus o kambal. Pero sa Ebanghelyo, walang sinabi kung sinong kakambal niya. Hindi kaya tayo? Hindi kaya ikaw na madalas nakikipagtalo din sa ibang tao, sa iyong sarili, tungkol sa pananampalataya dahil maraming bagay na hindi ka maintindihan? Baka kahawig din natin si Tomas na kahit may mga pagdududa, bandang huli, mayroon pa rin namang pananampalataya sa Panginoon. Nahihirapan, pero naninindigan. At yun lang naman ang inaasahan ng Panginoon. Doubt is not something that we can avoid. Doubt is not an enemy of faith. Doubt sometimes is a key to deepening our faith. Ulitin ko, ang pagdududa ay hindi kalaban ng pananampalataya. Ang pagdududa, kung minsan, ay susi sa mas malalim na pananampalataya. Dahil kapag mayroon tayong mga pagdududa, nagtatanong tayo. Kapag nagtatanong tayo, naghahangad tayong lumalim ang kaalaman natin tungkol sa mga itinatanong natin sa pananampalataya. At kapag naging malalim ang kaalaman natin, doon lumalalim din ang paniniwala o ang pananampalataya natin. Kaya, minamahal ko mga kapatid, tayo na mga kakambal ni Santo Tomas Apostol, sana pahalagahan din natin kahit yung mga bagay na nagdududa tayo paminsan-minsan. Kapag nagdasal tayo sa Panginoon at ipinahayag natin sa Kanya ang ating mga pagdududa, hindi minamasama ng Diyos yun. Tanong niyo sa akin, bakit? Naiintindihan ng Diyos na hindi natin siya maintindihan. Nauunawaan ng Diyos. Nakapos ang ating pangunawa para maintindihan siya. Kaya, kung ikaw may mga pagdududa, sabihin mo lang sa Kanya. Hindi niya mamasamain. Bagkus, tutulungan ka niya sa Kanyang biyaya na mas lumalim pa ang pananampalataya mo sa Kanya para sabihin mo din, Panginoon ko at Diyos ko. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.